Magandang araw mga kaibigan kong tulays. Grabe ang umaga natin dito sa Barcelona dahil sa panayam kay Xavi Hernandez. Matinding balita at abangan ang debat sa pagitan ni Joan Laporta at Victor Font. Lahat ay nagkakagulo. Sobrang kaguluhan at ibubuod ko ito sa video na ito. Makinig kayo, hindi ako magpapaka-plastic at ibibigay ko ang buong opinyon ko. Nagsalita na sina Xavi, Laporta at Victor Font at naging magulo ang sitwasyon. Like, subscribe at magkita tayo sa dulo ng video. Huwag aalis, siguradong matindi ito. Tara, simulan na. Pero Xavi, ano ba tong pinasok mo? Grabe naman. Ang gulong ginawa ni Xavi Hernandez, alamat ng Barca? Linawin natin, pero bilang coach at konektado sa kandidatura ni Victor Font, tingin ko ay masyadong lumalabas ang tunay niyang kulay sa lahat ng ginagawa niya ngayon. Matapos ang 2 taong pananahimik, kagabi ay nagbigay siya ng panayam sa La Vanguardia na direktang nagpainit ng kampanya sa eleksyon. Dinagamit kaya ni Victor Font si Xavi para siraan si Joan Laporta? Sa tingin ko, napapasama si Xavi dito. Kasi inuulit ko, palagi ko siyang dadalin sa puso ko. Alamat ng Barca, kapitan, marami siyang naibigay sa atin bilang coach. Marami rin siyang nagawang maganda, pero naging isang tunay na disaster rin siya. Naging pangit at nakakaawa ang pamamahala niya sa locker room. Nakakalungkot, parang aalis na ako, hindi pa pala. Sa huli, pinaalis siya ni Laporta sa club dahil sa sama ng loob. Ipinakita niya ang sakit sa nakakahiya niyang panayam na ito kung saan nagsinungaling siya at gumawa ng mga bagay na di nararapat sa kanya. Napaka-elegante at mabuting tao si Xavi. Palagi siyang ganito at ipinagmamalaki ang kanyang paraan, pero tingin ko nagkamali siya ng husto. Isa sa mga pangunahing headline ng panayam na ito ay tungkol kay Messi. Nakapirma na siya, ngunit binawi niya dahil ayaw ng alitan. Hindi ito totoo. Noong 2023, lumabas si Peche Fernandez at nagkomento pero hindi niya kailanman sinabi na nakapirma na si Messi. Sa totoo lang, mismong mga tao sa paligid ng manlalaro ang ayaw siyang bumalik sa Barcelona. Nagsimula lahat ito nang maging presidente si Joan Laporta ng FC Barcelona. Kailangan niyang unahin ang kapakanan ng Barca kaysa sa personal niyang damdamin. Dahil si Messi, malinaw naman ay hindi na pwedeng i-renew matapos siyang maging libre dahil nilalabab ng Barcelona ang fair play. Kahit anong kontrata para kay Messi, hindi tatanggapin ng liga kaya hindi siya may rehistro. Inuna ni Laporta ang Barca, tinanggihan ang CVC, dito nagsimula ang lahat at nahiwalay si Messi. Alam na natin ang nangyari. Alam nyo ba kung anong totoong inilatala ng Jairyong Marca sa Espanya ngayong hapon? Sa front page ay si Javier Tebas o Ginoo si Javier Tebas. Nakakasabi lang ng totoo, kakasira lang sa kredibilidad ni Ginoong Xavi Hernandez. Hindi talaga pinayagan ng La Liga. Wala silang binigay na okay para makabalik si Messi sa Barca. Ito ay tuluyang pinabulaan na ng presidente ngayong umaga. Kaya ngayon, ano na Xavi? Ibig sabihin, ano na ang sasabihin mo ngayon? Ibig sabihin sa tingin ko, napakababa at hindi ethical ang ginawa mo para siraan si Joan Laporta. Naiintindihan ko na hindi naging maganda ang pag-alis mo bilang coach ng Barcelona. Pero mahal mo talaga ang Barca, na alam kong totoo, syempre mahal mo ito. Hindi mo tinutulungan ang Barca sa mga desisyon at pahayag mo, pinapahina mo ang Barca. Sa sports, mahalaga ang mga susunod na oras dahil may laban tayo sa Champions at nakataya ang liga. Kaya bakit mo pa pinapainit ang ganito? Hindi ko maintindihan at heto si Javier Tebas, binabagsak kanya. Kung ipagpapatuloy natin ang panonood ng panayam, may isa pang headline tungkol kay Laporta. Kinuha niya ako pero sa huli, binigo niya ako. Mas malinaw na nasaktan siya dahil hindi naging maganda ang pag-alis niya sa Barca. Naiintindihan ko naman yon. Nakakatuwa, matapos ang 2 taon ng katahimikan, na yun lang sa linggo ng eleksyon kung kailan nagsalita si Xavi, alam nyo na, maraming interes dito. Bukod sa sakit ni Xavi kay Laporta na parang pinaalis siyang masama ang loob, may isa pa tayong dapat isaalang-alang. Kaibigan siya ni Victor Font at magkasosyo pa sila sa isang negosyo. Kaya naman maraming interes dito. At sa tingin ko, malinaw na yon. Ang nakakatuwa lang, sakto namang sinabi ni Xavi na ngayon ang tamang panahon para sabihin ang totoo niya. Hindi niya nagawa noon, kundi ngayon pa talaga sa linggo ng eleksyon. Pagkatapos, isa pang headline na hindi ko talaga nagustuhan ay ito. Hindi na ako babalik kailanman sa Barca. Tapos na pagiging manlalaro at coach ko, pero tingnan pa natin kasi di ko talaga maintindihan. Hindi ko maintindihan ang sama ng loob na ito sa club kahit sino ang presidente. Sige, kung ikaw ay umunlad bilang coach na wala pang sapat na antas. Kahit nanalo kami ng Liga at Supercopa de España, inilabas pa rin niya si Lamine Yamal. Maganda rin ang desisyon niya kay Cubarsí at iba pa.
Paano naman si Fermin na ngayon top player na rin tulad ng iba? Bakit ganito ang inaasal ni Xavi Hernandez? Hindi ko siya maintindihan. Sobrang nadismaya ako. At eksaktong alas 9 ng umaga, partikular sa Barcelona, naganap ang unang harapan ni na Victor Font at Joan Laporta. Isang debate sa pananaw ko, talagang matamlay dahil sa patuloy na pagputol ni Ginoong Victor Font na paulit-ulit na pinipigilan at ini-interrupt si Joan Laporta gamit ang kanyang kamay. Minsan, hinahawakan pa niya ang presidente para subukang himukin ito. Ewan ko, sa tingin ko sa huli, imbes na maging isang talakayan o harapan, naging isang bagay ito na talagang hindi ko nagustuhan. Magaling na ipagtanggol ni Laporta ang sarili, inilista ang nagawa niya habang walang suhestyon si Ginoong Victor Font gaya ng dati. Nagtuon siya sa paninira at pagbibitiw ng masasakit na komento laban kay Joan Laporta at pamamahala nito. Sa tingin ko, mas lumakas si Laporta at nabunyag din ang tunay na kulay ni Victor Font tulad ni Xavi. Sa darating na linggo, tandaan natin na eleksyon na, magkakaroon ng isa pang harapan sa Webes at makikita natin doon kung malinaw at diretsong sasabihin ni Font kung ano ang gagawin niya. Alam na natin ang plano ni Laporta kasama sina Hansi Flick at Deco at sa panig naman ni Victor Font. Alam na ring magtatalaga siya ng 3 tao para sa tungkuling hawak ni Deco, isang bagay na walang saysay. Sa tingin ko, napanalunan ni Laporta ang debate pero naging matamlay at pangit ang takbo nito. Hindi ko nagustuhan dahil paulit-ulit ang kawalan ng respeto habang nagsasalita ang bawat isa. Sa tingin ko, si Victor Font ay may sinusunod na direksyon na, sa pananaw ko, ay malayo sa kung ano ang dapat sana. May isang gustong maging presidente ng FC Barcelona pero habang nakikinig ako sa kanya, lalo akong hindi natutuwa. Naalala nyo ba ang pekeng reklamo ng miyembro ng Barcelona kay Joan Laporta? Yung mga argumento ng reklamo na yun ang ginamit ni Victor Font sa buong usapan. Kaya naman, sobrang nabisto siya. At pamilya-pamilya, malinaw na ang pananaw ko. Ikaw naman. Gusto ko malaman ang opinyon ng mga tiyule ng Barca sa mga panig ng mundo na nakikinig sa video o panayam na ito. Pakisulat at sabihin kung ano ang iniisip o palagay mo at sino sa tingin mo ang mananalo sa eleksyon sa linggo. Kami sa Barca Hoy ay nandoon mula pa umaga ng linggo para i-cover lahat. Mula sa Barcelona at pagkatapos siyempre, pati na rin sa laban na gaganapin ng alas 4:15 laban sa Sevilla. Pagkatapos ng laban at sa bilangan ng boto, mag-uulat ng live ang Barca Hoy sa mga kaganapan ng eleksyon sa pagkapang-ulo ng FC Barcelona. Pamilya, salamat at sana samahan niyo ulit ako sa susunod na video. Abangan, na yung gabi ilalabas natin ang posibleng starting 11 ng Barcelona kontra Newcastle. Huwag palampasin dito sa Barca Hoy, Barca kahapon, Barca ngayon, Barca magpakailanman.